Matindi po yung nangyari sa Southern California. Magkasabay na matinding pagbaha. Lamig dahil may mga isno pa. Alam nyo, sa may parte ng California, hindi po regular ang isno dyan. Minsan nga po ay halos walang isno dyan. Kahit winter, malamig lang. Pero itong pagbaha ay napakatindi. Hindi biro. Before Christmas, during Christmas, at talaga hong malaki ang epekto. Parang nag-declare na yata ng state of calamity ang California. Kamusta na kaya ang mga Pilipino? Kaya ko po ito ginagawang topic hindi lang dahil sa Amerika yan, o hindi maraming Pilipino sa parte ng California. Especially din sa Southern California. LA, San Diego, hanggang San Francisco yan eh. Yan po yung mga lugar. At yung mga lugar na malalapit sa lugar na banggit ko ay damay-damay. Ito, tingnan niyo itong international news na lumabas kung paano sila binaha. Ayan o. Ganyang katindi ang baha. Kala nyo dito lang may baha. Ayan o. Tubig yan. Ayan o. Matindi po. Ayan pagbahang yan. Sa maraming lugar sa Southern California. Matindi ho. Kung saan galing ang bahay, siyempre, may mga bundok-bundok din po dyan sa lugar na yan. Ayan, ang mga pinanggalingan. Napakarami pong lugar ang binaha. Napakatindi po ng pinsala diyan sa may parte ng San Bernardino, sa may San Diego, LA, ilang parte ng LA, at saka po diyan sa may aabot na San Francisco. Ang tindi. Hindi biro yung, akala nyo dito lang ho sa Pilipinas. Kala nyo dito lang ho sa mga underdeveloped country. Kala nyo sa Metro Manila lang. Kahit saan lugar ngayon, wala nang safe na lugar pagdating sa kalamidad. Baka ito nga yung climate change. Ayan o. Antindi po niya. Inuulit ko, sana po ay nakaligtas. Sana po ay hindi masyadong nadamay ang ating mga kababayan dyan po sa may Southern California. Dito ho sa matinding bahang ito na nakita at hindi ho biro. Ang damage, maraming bahay, sasakyan, ari-arian po ang wash out talaga. Sa lakas pa naman yan, yung current, kita mo yung mga sasakyan, bumibigay. Ayan, lakas ho ng current ng baha. So, sabi ko nga, 24 yata nangyari yan, 24, 25. O halos 23, 24, 25 ng gabi. So tuloy-tuloy, 3 araw. Matindi. Alam nyo, napakahirap ng isang bansa, isang lugar, na malamig na nga yung tubig baha. Kasi pag maulan, tapos may baha, malamig, di ba? Kung mayroon pang isno, sumabay pa ho yung antindi ng current antindi ng lakas. Ayan o. Dala-dala yung mga sasakyan. Di ba? At may mga lugar pa ho dyan na talagang grabe yung isno na hindi halos makagalaw yung mga sasakyan. Sumabay pa. So, alam nyo, kaya ko ito pinakikita at pinapalinaw na pinapaliwanag. Kasi dito sa atin, pag nagkaroon ng pagbaha, kaagad-agad ang sinisisi gobyerno, ang presidente. Lalo na ho ng mga pampolitika lang ang galaw. Matagal na pong sinabi na merong climate change, may pagbabago-bago ng panahon sa mundo. Ang Pilipinas hindi safe dyan. Regular na panahon, tayo merong average na 20 typhoon, Luzon, Visayas, Mindanao every year. At kahit saan lugar, di ba, nangyari makakailan lang ho, nangyari sa Europe, nangyari sa Middle East, nangyari sa mga bansang ating kapitbahay dito, Japan, Taiwan, China, at kung saan-saan pa. Maging sa Russia. Ngayon po ito mismo, North America, Southern California, na napakalawak. Maraming Pilipino dyan. Sana po ay makarecover sila. Maraming iba-ibang lahi ang nakatira dyan sa lugar na yan, sa Southern California. Kasi maganda ang weather dyan sa may California. Malamig, pero hindi masyadong nag-i-snow. Bihirang-bihira ang snow dyan. Pero ngayon, nagkasabay pa ng snow at pagbaha. So, ayan. Kala nyo kahit na malaking bansa hindi safe. Hindi po. Pagdating sa kalikasan, walang pinipili ang kalikasan. Mayaman, malalaking bansa o maliit na bansa,
ay biktima. Mahirap kalaban ang kalikasan. Ngayon dahil nga ho sa volume ng tubig, galing din sa mga matataas na lugar. Alam nyo, nakapagbiyahe na ako ng mula LA, papunta ng Las Vegas, balikan, by land. Mula LA, mula San Francisco, balikan, by land. Kaya medyo kabisa, nadaanan ko yung mga lugar na yan. Puro kabuntukan yan. Mga halos kalbo na rin. Halos kalbo na rin po ng mga lupain dyan. Pero puro highway sa gilid, ibabaw ng mountain ang dadaanan mo dyan. Na halos walang puno. Malamang doon galing po sa mga matataas na lugar na yon ng maraming tubig, dulot ng pag-ulan, tapos bumigay patungo sa mga syudad. Di ba? Alam nyo, kala kasi nung iba, pagka Amerika, kala niya lahat ng lugar sa Amerika maganda. Hindi po. May mga lugar din dyan na talagang mahirap ang buhay, mahirap ang kalagayan. Kumbaga dito sa atin, meron ding squatter ang dating. Although sa kanila ay alaga ng gobyerno, mahirap. Pero maraming lugar din talagang wala rin tirahan, homeless talaga. At walang mga trabaho yung iba. Doon lang sa mga malalaking state, malalaking city. Ayun, talagang akala mo napakaganda ng Amerika, napakaunlad ng Amerika. Pero meron din po silang laylayan. Laylayan ng iba-ibang state sa Amerika ang mahihirap. Yun naman ang totoo, hindi naman tayo nagkakaila. Alam ito ng mga kababayan nating nasa Amerika ng matagal ng panahon at nagbibiyahe by land kung saan-saan, state by state, yung lilipat-lipat ng iba-ibang estado. Kasi yung iba galing California, papunta ka ng parte ng East Coast, New York, mga 3 araw na drive yan. Hindi lang, 24 hours na biyahe yan. So yung mga sanay magbiyahe kung saan-saan dyan, malalaman nila ito, describe ko na yung lalo na itong parte ng California, papunta ng Las Vegas at saka San Francisco, California rin po yan, Las Vegas sa kabilang side. Libada, talaga hong matinding mga bundok na mga wala rin puno ang binutas dyan at dinadaanan sa ilalim ibabaw ng mga highway. Dahil kasi kahit na 3 oras, 4 na oras, kasi yung LA to San Francisco, 7 hours drive yun. LA to Las Vegas, 4 hours drive yan. So makikita mo in between dan talagang grabe yung mga highway na posibleng dyan nanggagaling ang mga tubig, ulan, or matinding buhos ng ulan at pupunta kung saan sa mga city ang tubig. Ayan po, binidescribe lang natin yung parte ng southern part ng California. Ayan, San Diego, San Bernardo, LA, papunta sa San Francisco at iba pang mga katabi ng mga lugar na yan. Ingat lang po. Alam ko yung ating mga kabayan dyan Christmas na Christmas pa rin sa kanila. Pero before Christmas, during Christmas, dumating itong trahedya ng matinding pagbaha at isno sa lugar na yan. Ingat lang po ang ating mga kabayan. Libo-libo mga Pilipino dyan. Pamilya. Maniwala kayo.